kilalanin natin ang katapatan ng Diyos sa kanyang pagpapala sa ating mga buhay. At ito pong tahanang ito ay isang katibayan o katunayan ng Diyos ang nagpapala sa atin. Kaya kung pagkatawag dahil ito isang pagpapala, it is a blessing in itself. Ang gagawin po sa ganitong uri ng pagtitipon ay pagpatalaga sa Diyos o dedication ng pagpapalang ibinigay ng Diyos sa atin. Isang pagpapahayag ng pagkilala ng Diyos ang magmamay-ari ng lahat ng bagay na ating ginagawa, maging ang ating sariling mga buhay. At yun po ay isang napakagandang paalala sa atin na ang Diyos na tapat na nagmamahal sa atin ay patuloy niyang pinapatunayan na kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng pagbibigay sa atin ng ating mga pangailangan. Sa gabi po ito, bago tayo manalangin, ay gusto kong ibahagi sa inyo itong isang napakaputing fans, isang napakahalagang paalala sa atin ng salita ng Diyos. Nakatala po ito sa aklat ng mga awit. Mula sa 127 kabanata, ito po sinasabi. Malibang ang Panginoon ang gumawa nitong bahay, ang ginawa ng nagtayo ay wala ring kabuluhan. Ang lungsod na hindi ang Diyos ang siyang nagsasanggalang, walang saysay ang naroong nakatayong mga bantay. Di na dapat magpahirap, magdibdib sa hanap buhay, agang-agang mag-umpisa't gabing-gabi kung humimlay, pagkat pinagpapahinga ni Yahweh ang kanyang mahal. Sa una pong talata ay paalala sa atin, maliban ang Panginoon ang gumawa nitong bahay, it could be the physical house that we have here. Sabi niya, ang ginawa ng nagtayo ay wala rin kabuluhan. Maaari rin natin nalintulad sa ating mga buhay. Maliban na ang Panginoon ang manguna sa ating mga buhay, mawawala ng kabuluhan ng ating mga pagpapagal. Sinabi niya sa kasunod na tala, ang lungsod na hindi ang Diyos ang siyang nagsasangkalang, walang saysay ang naroong nakatayong mga bantay. Yung bahay po dito na binabanggit, tulad ng sabi ko, maaari itong physical na bahay. Maaari din naman itong sambahayan o sambayanan, government o pamahalaan. Na maliban na ang Diyos ang magtayo at siyang magtaguyod, mawawalan ng saysay ang pagpapagal ng mga taong nagpupunyaging maintindig ang sambahayan ito. Ganun din naman, na kapag hindi ang Diyos ang nagbantay sa sambahayan ito, mawawalan din ng saysay yung mga inaasahan nating magbabantay. Maliban na kung itong sambahayan ito ay ating itatagubilin at itatalaga sa pagkakalaga ng Panginoon. Napakahalaga pong paalala sa atin na maging ang ating mga buhay, napakahalaga na ipagkatiwala natin sa Diyos ang ating kalagayan. Ang lahat ng mga bagay na ating tinatangkilik, ang lahat ng mga pagpapagal na ating pinagpupunyagi ay mawawalan ng saysay kung hindi ang Diyos ang nangunguna sa atin. Tunay nga po sa gabing ito, sinasabi rin na ang ating pagpapagal ay mawawalan ng saysay. Agang-agang mo magising, sabi niya kanina. Agang-agang mag-umpisa gabing-gabi kung humimlay, pagkat pinagpapahinga ni Yahweh ang kanyang mahal. Di na dapat magpahirap, magdibdib sa panghahanap buhay sa inyo. Ang ibig sabihin po nito, ang Diyos ay nagbibigay ng ating mga pangailangan, maski tayo nahihindi sa ating pagtulog. Ang pag-iingat at ang pagpapanumbalik ng kalakasan sa ating mga pangatawan ay Diyos pa rin ang nagbabalik nito. Kaya po sa gabing ito, gusto kong tanongin ng ilang tanong kay nanay, dahil sa pinakakatiwala, di ba, sa bahay na ito. Bago ako manalangin, Nanay Chayo, gusto ko lang pong itanong sa inyo itong mga bagay na ito. Gusto pong napakahalagang bagay ng pagtatalaga at pagpapaubaya sa Diyos ang bagay na ating tinatangkilik at ating tinatakasan. Ang tanong ko lang po ay simple. Naniniwala po ba kayo, Nanay Chayo, na ang bahay na ito ay pagpapalang galing sa Panginoon? Maraming salamat po. Kayo po ba bilang tagapamahala sa sambahayang ito ay nangangako na gagamitin ang sambahayang ito para po sa katuparan ng dakilang plano ng Diyos para sa kanila?
para sa inyo, para sa lahat ng mga taong titira dito. Maraming salamat po. Sa pamamagitan po ng pagpapahayag ng inyong paniniwala na ang Diyos ang nagbigay sa inyo bilang isang pagpapalang galing sa Kanya, at sa pangako ninyo na ito'y gagamitin para sa pagwalhatian ng Kanyang dakilang pangalan at para sa katuparan ng Kanyang mga dakilang plano para sa inyo, ay gusto ko po ngayon pangunahan kayo sa isang panalangin ng pagtatalaga sa sambahayan ito. Tayo pong lahat ay tumayo at manalangin. Maraming salamat, Amang Banal, at kayo nga po ang tunay na Diyos na nagmamay-ari ng lahat ng mga bagay na aming tinatangkilik. Salamat po sa gabing ito at mayroon kaming kalayaan na may pahayag ang aming pagpapasalamat sa inyo dahil sa inyong katapatan sa buhay ni Nanay Chayong at sa kanyang sambahayan, na binigyan po sila ng napakagandang bahay na pwede nilang tirhan, pagyamanin at gamitin para sa inyong dakilang pangalan. Dalangin po, Ama, na kayo po ang mag-ingat sa sambahayang ito. Salamat po sa paalaala na kung hindi po kayo magbabantay at mangangalaga sa isang sambahayan, mawawalan po ng saysay ang mga nagbabantay dito. Kaya nga po sa gabi ito, aming tinatalaga sa inyong mabubuting mga kamay, O Diyos, ang pag-iingat sa sambahayang ito. Nilayo mo po ito, O Diyos, laban sa mga masasamang elemento ng lipunan. Bantayan mo po ito, Panginoon, ng inyong presensya sa araw at gabi. At gamitin mo ito, Panginoon, upang ang pagpapalang inyong pinadadaloy sa sambahayan ni Nanay Chayong at ng kanyang mga mahal sa buhay, ay dadaloy din naman po sa mga taong sisilong, papasok at susupot sa sambahayan ito. Dalangin ko, Ama, na sa alang-alang sa Panginoong Hesus, kayo po ang makapangyayari sa loob ng tahanan ito. At sa pangalan ng Panginoong Hesus at sa makapangyarihang dugo na nabubo sa bundok ng Kalbaryo, aming inaalisan ng kapangyarihan ang presensya ng masamang espiritu sa lugar na ito. Aming inaalisan ng kapangyarihan at ang anumang mga plano ng masamang espiritu sa sambahayan ito ay aming pinawawalan ng saysay. At aming tinatanggap at tinatangkilik, O Diyos, ang tanging presensya ng inyong espiritong makapangyarihan, na siya ang manahanan sa sambahayan ito. At tunay nga po na aming ipinapahayag sa gabing ito na ang Panginoong Jesucristo ang Diyos na nagmamay-ari at magtatalaga at mag-iingat sa sambahayan ito. Aming Ama sa langit, dalangin ko po sa buhay ni Nanay Chayong at sa kanyang mga mahal sa buhay. Kayo po ang patuloy na mag-ingat sa kanilang mga katawang lupa. Nilayo mo po sila, O Diyos, sa pagkakasakit. At habang sila, Panginoon, ay tumitira sa bahayang ito, panatilihin mo po ang presensya ng inyong espiritu sa kanilang mga buhay. Nang sa ganon, sa pamamagitan po ng kanilang mga patutuo, mararanasan at mararamdaman ng mga taong susupok o sisilong o papasok sa bawat pintuan ng sambahayang ito, na kayo ang Diyos na sinasamba sa lugar na ito. Maraming salamat, Ama, at amin pong ipinapahayag ang patuloy ninyong pagkapala sa sambahayang ito, na kayo lamang ang Diyos na nagbigay, at dalangin namin, Panginoon, ng lahat po ng mga tao na makapapasok sa ilalim ng bubong ng sambahayang ito ay magkaroon po ng pagkakataon na magilala ang Panginoong Hesus bilang kanilang tagapagligtas, at sila rin naman ay mapapilang po sa pamilya ng inyong kaharian doon sa langit. Maraming salamat, Ama, at ang lahat po ng ito ay kaya ninyong gawin alang-alang sa inyong pagmamahal sa amin, at dahil sa aming pananampalataya, O Diyos, at dahil sa inyong katapatan, at dahil sa inyong lubos na pagmamahal sa amin, amin pong ipinabalik ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan at nag-iisang tagapagligtas, ang aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Si Patrick po. Si Patrick, iba yung devotion kay Patrick. Saan ang nanay ni Patrick? Ay, nasa kanila po. Sa kanila. Si Patrick, ito. Maupo muna sandali lang po ito. Karugtong po ng talatang aking binasa, ang pagpapahayag ng salita ng Diyos tungkol sa mga bata. Ito po yung kasunod. Kaloob ng Panginoon itong ating mga bata. Ang ganitong mga supling ay tunay na